Hold up, hold up. Araw sa inyong lahat mga idol. So samahan niyo ako magpalit ng brake pad kit nitong aking Yamaha Mio Soul. So bakit ko mapapalitan nitong brake pad kit ng aking motor? So kasi kapag nagbe-brake ako mga idol, parang lumalagit-nit na yung kanyang disc brake. So siguro manipis na to mga idol. So titingnan natin mga idol. Nag-prepare na rin ako nitong brake pad kit na to para in case na manipis na to, so papalitan ko na. So hindi ako sigurado kung ano yung lumalagit nito, pero feeling ko eto kasi nga medyo may parang daan na to ng ng bakal. So babaklasin ko muna to mga idol. Ayan yung aking mga idol. Ito yung caliper natin. So, paano babaklasin yan mga idol? Pag babaklas yan mga idol, meron siyang pin dito. So, ayan. Yung pin na yan, meron siyang nakalikulang yan mga idol. Ayan. Itutuwid lang natin. Tapos eto, hatakin natin. Ayan. So, natanggal na yung pin. So ito, ingatan natin na huwag mawala kasi kapag hindi natin nabalik yan, so matatanggal itong pin. So ito yung pin. Ayan. So tukupin ko para matanggal yung yung brake pad. So yung brake pad na mga idol, dito yan. So pipilitin ko lang dito. So dito. Ayan. So yung brake pad mga idol, ito yan Ayan, yan, natanggal na. Ito yung brake pad. So ito yung right side na brake pad. So nakikita ninyo mga idol ang lapit sobrang tagal na yata talaga na ito kasi 2009 model ba to. So ngayon lang siguro ito napalitan mga idol sobrang tibay yan mga idol. Ngayon lang 15 years bago mapalitan. Iba talaga kapag Yamaha, sobrang tibay ng mga piyesa Galaw ko noon mga idol inabot ng 15 years itong aking brake pad. Tsaka itong left side, yung kapares tingnan nyo lupit gasgas na So tumatama na dito sa tumatama na dun sa disc brake. Ayan ito yung disc So tingnan nyo naman namumuti na rin. Pag tumagal pa yan mga idol, mapupudpud na yan. So, masisira yan mga idol. So, madodoble pa yung gastos natin. Kapag ganyan, may napapansin kayong lumalagit-nit sa inyong brake. So, huwag kayong magkilit-balikat mga idol. So, tingnan nyo na agad. Kung may papalitan nyo na agad mga idol. Kasi doble gastos pa yan kapag pinatagal natin. So, katulad nito, ang binili ko lang mga idol, itong brake pad. Ito yung brake pad. Medyo may kamahalan nga lang itong binili ko. Kasi ito ay binili ko sa Yamaha mismo. Kita nyo naman mga idol genuine. Ibig sabihin yan ay original na piyesa talaga yan. So, ngayon, tip ko lang sa inyo mga idol, kapag magbabaklas kayo nitong brake pad, eto, halimbawa, binaklas ninyo, wag na ninyong pipisilin itong brake. Itong brake na yan kasi kapag pinisilin yan, ang mangyayari yan, lalabas yung yung brake fluid.
Kapag lumabas yung brake fluid niyan, so masasayang, magpapalit kayo ng bagong brake fluid. So, yun ay tip ko lang sa inyo kung ayaw ninyo magpalit ng brake fluid kapag kayo nagtitipid. So, kailangan yan palitan kapag kayo ay nagpalit na rin ng brake shoe kasi nga matatanggal yan. Pero kung ayaw ninyo, pwede namang di palitan yan. So ingatan nyo lang itong part na to. Ngayon, ang gagawin ko mga idol, since ito ay magpapalit na rin ako ng brake pad, so lilinisin ko na rin ito mga idol. Ayan, tatanggalin ko to, pipisilin ko lang ito mga idol, at saka pwede kong tanggalin to dito. Kasi ito mga idol, ito yung nagpupush doon sa pad para magka-preno. Ayan lumabas na yung tumulo na yung brake fluid, kaya naghanda na rin ako ng brake fluid. Ayan. Tapos ito lilinisan ko kasi sobrang tagal na ito mga idol. Tingnan nyo naman sobrang dumi na. Lilinisan ko na rin bago ko palitan. So ngayon, lilinisan ko siya. So ito, kung nakikita ninyo, malinis na yan. So ibabalik ko na yan mga ito para dyan. Ayan. So tip ko lang sa inyo mga idol, kapag magbabaklas kayo ng mga ganyang bagay, so ano yung tinanggal nyo, ganun din yung ibabalik ninyo. Kasi nga pag hindi natin naibalik ng tama yan, so walang kwenta yan, ulitin din lang natin yan. So ganun lang mga idol, simple lang pag yan, pagpapalit. Tapos ito yung brake pad. Tanggalin ko muna yung tubig dito. Ang aking pinaglinis. Ito yung brake pad. Ayan yung bagong brake pad. Sobrang kapal. Sobrang tibay yan mga idol. Yung kukonfirm dito na wala na talaga. Wala na yung pad niya. Bakal na. Ayan. Pag tumagal pa yan ng mga ilang araw, pwede na tayong ma-aksidente niyan mga idol. Ayan. Ganito lang yan mga idol. So, una kong ikakabit ito. Nasa baba. Ihahang ko lang muna ha. Tapos, eto, tumatama. Kailangan ilapat ng gusto. Subukan ko lang pupukin mga idol ha. Wait lang. So, hindi umubra yung pukpok. Ano bang pwede kong pan-push dito? Ayan. Ayun. Ayan. Ayan o. So, naipasok ko lang sa loob. So, yung isang brake pad nasa loob. Ayan o. Sabay ipapasok ko ito. Ayan. Tapos, dapat siguraduhin nyo na nakashoot dito yung dulo ng brake pad Doon Kasi kapag hindi nakashoot dyan, matatanggal lang yung mga idol. Susunod dyan pag ganito. Pagka nag-brake kayo, matadala yung yung brake pad. So, baka maksidente pa kayo mga idol. Pagka ganun nangyari. Tapos yung isa nga ulit mga idol. Ayan So simple lang. Ayan Nilagay ko lang dyan. Ayan. Ayan mga idol. So dapat pala sinasama dito yan mga idol Tingnan ko Nakalimutan ko pala dito Kabila.
Kasama ko siya dito sa kabila. Tatanggalin ko muna yung pin ulit. Kamali ako mga idol. So, dapat kasama to dito sa kabilang pin. Ayan. So, tatanggalin ko muna itong pin. Ayan. Saka ko ipapasok. Ayan. Ito, oh. Tapos, pagkakas natin. Ayan, oh. May pasok ko na mga idol, oh. May pasok ko na, oh. Ayan, may pasok ko na, ha? Ito. May pasok ko na yung kabilang brake pad, oh. Tapos, nasa na yung pin na tinanggal ko. Wala na yung pin, ha? Ayun. Yung pin. Ayan yung pin. Ayan. Katol. Kuha mo daw si mama ng katol kasi nilalamok si mama. Ayan. Kakol. Ayan. So, nailagay ko na yung pin. So, nailagay ko na yung brake pad. So, wait lang ha. Kinalaw mo anak yung anak. Tapos, ito, ibubuka ko ng bahagya. Ayan. Para pag pinasok ko yung disc ng aking gulong, ipapasok siya. Ayan. So, naikabit ko na yan. Kita nyo naman mga idol. Naikabit ko na. So, huwag ninyo kalimutan na ipasok dito yung brake pad ha. Ito. Dito sa kabila ha. Dito. Yung kabilang side. Tapos yung kabilang side naman dito, kailangan ipapasok nyo rin dito sa butas na to ha. Ayan. So, ibabalik ko na yung gulong. Ha. So, ito, mga idol, oh. So, papasok na doon. Ayan, ayan, pumasok na. Ayan, lupit na, oh. Tapos, ito. Magaling yung kala. Tapos yung ehe. Ayan, unahin natin yung ehe dito. Para kapag pumasok na yung ayan, dito. Ayan. Ayan, ganyan, Ayan. So, pumasok na. Ayan, So, ayan, pumasok na yung ehe. Ayan. Ayan, pupukpukin natin ang bahagya para pumasok. Tapos dito. Ayan. Pupukpukin din natin, ha. Ayan, Tapos, babalik na natin yung washer saka yung nut. Ayan. Tapos, after natin ibalik yung nut, hihigpitan na natin yan. So, sa paghigpit, clockwise lang mga idol. Ayan. So, dahan-dahan lang mga idol, ha. Baka ma-lost thread yung thread nitong ating shop. Pag na-lost thread yan, possible yan, baka mahubo yung tornilyo. Pag babaklas, counterclockwise. So, pag ganito, pababa. Ayan. Ayan. Pag pahigpit, clockwise. Ito na, ikabit ko na mga idol, So,
So, subukan natin ha. Iangat ko lang to. Napaikutin. Ayan o. So, subukan. Ito, wala pang brake to. Kasi nga, ayan o. Wala pa yan ha. So, wala pang brake yan mga idol ha. Kasi nga, nawala na yung brake fluid. So, papalitan ko ng brake fluid o re-refillan ko ng brake fluid. Kaya bumili ako ng brake fluid. So, tip ko lang sa inyo mga idol kapag magbabaklas kayo nito. Huwag ninyong pipisilin to. Kasi matatapon na yung brake fluid. Mapupush na. Ngayon, yun ay kung gusto nyo lang magtipid mga idol. Kapag ayaw nyo naman magtipid, papalitan nyo na lang. So, obligado kayo bumili nito para palitan yung brake fluid. So, tapos na yung aking pagpapalit ng brake pad. Ito aking Mio Soul 115 carb. So, ito ay antique na yung aking motor na to. Tagal-tagal na rin to sa serbisyo. Kung napansin niyo mga idol yung brake pad niya, sobrang nipis na. Bakal sa bakal na yung kumakapit. Kaya hindi na ito aabutin ng isang buwan, so masisira na yung kanyang disc. So hanggang dito na lang muna yung aking video mga idol. Thank you for watching.